Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Catherine. 27 years old ngayon at may asawa at kasalukuyang nakatira dito sa Pateros. Matagal ko nang balak na sumulat sa inyo pero ngayon ko lamang ito natapos. Dahil naging abala ako nitong mga nagdaang taon. Anyway, ang ibabahagi kong istorya sa inyo ay tungkol sa aking love life na madrama na may halong suspense pa sa dulo. Papa Dudut, ngayon pa lamang ay aminin ko na sa inyo na hindi ako kagandahan. Plain Jane, ika nga. May ibang nagsasabing pangit daw ako at dahil sa hindi nga ako nabiyaya ng kagandahang panlabas ay nawala ang confidence ko sa sarili ko. Nakaranas din po ako ng pambubuli mula noon sa mga kaklase ko, lalo na noong college ako. Sa kabilang banda ay meron ako naging crush noon na tawagin niyo na lamang po sa pangalang Bench. Gwapo siya, matangkad, maputi, maganda ang pangangatawan, overall heartthrob. Pero mayabang siya at isa siya sa mga nanlalait sa akin noon. Pero sa kabila noon, Papa Dudut, ay mahal ko pa rin si Bench. To the extent na parang obsessed na ako sa kanya. Oo, siya ang laman ng pantasya at panaginip ko. Makita ko lamang siya ay nakukumpleto na ang araw ko. At ako lang siguro ang taong gustong bulihin ang kanyang crush. At dahil nga sa matinding obsession ko kay Bench ay ipinagkalat ko noon sa mga kaibigan ko na pasekretong nanliligaw siya sa akin. Hindi nagtagal ay sinabi ko pa sa mga kaibigan ko na sinagot ko na si Bench at boyfriend ko na siya. Oo, Papa Dudut, lahat ng yon ay puro kasinungalingan. Hanggang isang araw ay nalagay ako sa gulo nang dahil sa pagsasabi ko ng fake news. Si Raulo ka rin, Catherine ka? Ang kapal na mukha mo angkinin si Bench? Pues, pasensya ka. Kasi, mas maganda ako sa'yo at ako ang type ni Bench. Hindi ikaw na mukhang bangkay. Pangiinsulto ni Andrea sa akin. Ang napapabalitang girlfriend noon ni Bench. Pagkatapos noon ay bigla akong sinampal niya ng malakas. Manlalaban sana ako kasi pinigilan ako ng tropa ni Andrea na si Gerald. Kaya tuloy halos makalbo ako sa pagsabunod sa akin ng tinaguriang Campus Beach. Yang pangit mong yan, nag-aambisyong magka-boyfriend ng gwapo? Sarkastikong pangiinsulto pa ni Andrea sa akin. Halos maiyak na ako sa sobrang pangaping dinanas ko sa kamay ni Andrea. Sampal, sabunot at suntok ang inabot ko sa kanya. Hindi naman ako makapaglaban dahil malakas ang pagkakahawak sa akin ni Gerard. Buti na lamang at dumating si Bench para pigilan si Andrea at Gerard. Andrea, tama na yan, sigaw ni Bench sa babae. Pagkatapos ay bumaling ito sa lalaking humahawak sa akin. Bitawan mo nga si Catherine. Nakikisali ka pa sa away ng babae? Teka, bakit kayo nag-aaway ha? Agad namang nagpaliwanag noon si Andrea. Eto kasing si Catherine ang nagsimula ng away.
Biruin mo ang lakas niya angkinin ka bilang boyfriend niya samantalang ako ang mahal mo. Kung magsumbong ito kay Benj ay parang batang inagawa ng lobo. Sinungaling ka, Andrea. Ikaw ang nagsimula ng gulo, pangit. Napipikong sabi ko sa babaeng yon. Wow ha, sa'yo pa talaga nang galing ang salitang pangit. Hoy, tumingin ka nga sa sarili mo sa salamin bago ka magsalita ng pangit. Sarkastikong balik niya sa akin. Ikaw, Catherine, ano bang problema mo ha? Bakit mo ba inaaway ang girlfriend ko? At saka bakit ba ayaw mo akong tigilan? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayaw ko sa'yo. Hindi kita type. At saka kahit kailan ayaw kitang maging girlfriend. Wika ni Benj na siyang nagpadugo ng puso ko. Ayan ha, Catherine, narinig mo. Ayaw sa'yo ni Benj, so please tigilan mo na ang boyfriend ko. Kasi kung hindi ay ilalampaso ko yung pagmumukha mo. Wika pa sa akin ni Andrea. At saka kung nagdodroga ka man, please lang tumigil ka na kasi kahit kailan ay hindi ako papatol sa isang katulad mo. Tingnan mo naman yung itsura mo. Ang pangit mo. Pahabol na insulto pa ni Benj sa akin. Benj, mahal kasi kita. Naiiyak akong umamin sa kanya noon. As expected, nagtawanan lamang sina Benj, Andrea at Gerard sa sinabi ko. Ang kapal mo naman na umasang mamahalin ka ni Benj. Napaka-ambisosyo mo naman. Pang-aasar pa sa akin ng Campus Beach. Nagpatuloy naman si Benj. Magising ka na nga sa katotohanan. Catherine, una sa lahat ay hindi tayo bagay sa isa't isa. Pangalawa ay hindi ikaw ang tipo kong babae. Pangatlo ay wala akong nararamdamang espesyal para sa iyo. Kaya gumising ka na sa katotohanan. Parang awa mo na. Catherine, layuan mo na kami ni Andrea. Utos pa niya sa akin. Benj, please. Ewan ko ba, pero noong sandaling yon ay nagmamakaawa pa ako sa kanya. Tumigil ka na sa kabaliwan mo. Tandaan mo na hindi ako ang pinanganak at ginawang gwapo ng Diyos para lamang ikaw ang makatuluyan. Wika pa ni Benj sa akin. Papadudot dahil sa mga pangiinsultong natanggap ko ay nag-decide na lamang akong tumakbo palayo sa kanila. Sobrang nasaktan hindi lamang ang katawan at puso ko kundi pati na rin ang self-confidence ko. Hindi na ako pumasok noon sa next class dahil nagkulong lamang ako noon sa banyo ng library kung saan ay walang tao. 3 oras akong nagkulong sa isang cubicle samantalay pagsapit ng 6:00 ng gabi ay saka lamang ako dali-daling lumabas. Ngunit habang nagmamadali ako maglakad palabas ng gate ay may narinig akong boses ng lalaking tumatawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay si Benj yun, papadudot. Ano bang pag-uusapan natin ha? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Catherine, I'm sorry. Sinserong sabi niya sa akin. Nagulat naman ako at nagtaka sa aking narinig. Sorry? Para saan? Question ko sa kanya. Yung tungkol sa nangyari kanina. Yung sa away ninyo ni Andrea. I'm sorry about that. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo. Hindi ko sinasadya yon, Catherine, maniwala ka sa akin. Nagduda naman ako sa sinasabi at intensyon ni Benj sa akin. Ano yung hindi mo sinasadya? Yung mga panlalait mo sa akin, hindi mo sinasadya yon. Sa palagay mo maniniwala ako sa iyo? Tila galit kong tanong sa kanya, papadudot. Pero ipinakita niya sa akin ang pinakasinsero, kaawa-awa at kapani-paniwalang mukha niya. Catherine, maniwala ka sa akin. Nasabi ko lang yon kasi nagipit ako. Hindi kita maipagtanggol sa mga kaibigan ko kasi natatakot ako na baka asarin nila ako. Catherine, alam mo bang pagkatapos ng pagsalitaan kita ng masasakit sa harapan ni na Andrea at mga kaibigan ko ay nagigilty ako ng sobra. Pagtatapat pa niya sa akin. Dahil naman sa crush ko si Benj ay unti-unti niyang nakuha ang tiwala ko.
Matanong ko lang, bakit bigla naman nagbago ang ihip ng hangin? Catherine, seryoso ako. Sorry na please. Para bang nagmamakaawa si Benj na patawarin ko siya. Hindi talaga ako makapaniwala noon sa aking naririnig mula sa kanya. Pero natanggap ko rin yon kinalaunan. Ang importante lang naman sa akin ay ma-acknowledge ako ng aking crush. Okay, tinatanggap ko na. Pinapatawad na kita. Inosenteng sabi ko noon kay Benj. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat dahil may pasabog pa si Benj noong gabing yon. Alam mo ba, nakipag-break na ako kay Andrea kanina. Nanlaki naman ang mata ko sa sobrang pagkagulat. Ha, talaga? Ang bilis naman. Teka, bakit naman? At saka bakit mo sinasabi sa akin yan? Nakipaghiwalay ako kay Andrea kasi may mahal akong iba. At ikaw talaga yon, Catherine. Hindi naman ako nakakibo sa ginawang pagtatapat ni Benj sa akin. Could it be real? O baka nananaginip lamang ako? Nagpatuloy si Benj sa kanyang revelasyon. Matagal na ako may gusto sa'yo. Kaso'y nagpanggap lang ako na ayaw ko sa'yo kasi nga hindi ba? Natatakot akong asarin ng mga kaibigan ko. Hindi naman sa kinakahiya ko yung totoong nararamdaman ko pero ayaw ko lang na intrigahin ako ng mga yun. Kung alam mo lang, Catherine, kung gaano ako nasasaktan sa tuwing pinagsasalitaan kanila ng hindi maganda. Catherine, tandaan mo, hindi ka pangit. Oo, maaaring payat ka pero may itsura ka. At nagkagusto na ako sa iyo nung una pa lamang kitang makita. Hindi ako nakakibo noon dahil never in my life na in-expect ko na maririnig ko ang mga salitang yon sa kanya, Papa Dudut. Pero sinamantala ko noon ang pagkakataon. Nanligaw si Benj sa akin at sinagot ko din siya kinalaunan at naging kami. Oo, minahal ko siya. Binigay ko sa kanya ang lahat. Kahit na puri ko ay ibinigay ko na rin sa kanya, mapatunayan ko lang kay Benj na mahal ko siya. Sa kabilang banda ay hindi naging tahimik ang relasyon namin dahil marami babae talagang umaaligid sa kanya. Bukod sa nakakaramdam ako ng kakaiba mula kay Benj, hindi ko kasi maiwasang questionin ang katapatan niya sa akin. Dahil madalas ko siyang mahuli noon na nakikipag-flirt sa ibang mga babae. Hanggang isang araw ay nalaman ko ang katotohanan sa boyfriend kong si Benj. Aksidenteng napakinggan ko noon ang usapan nina Benj, Andrea at kaibigan nilang si Ben-Hur. Nanlumo ako nang malaman kong pinagpustahan lang pala nila ako. At ang lahat ng pakita sa akin ni Benj ay pawang peke lamang. Napaiyak ako at nagkatingklas ako pagkarinig ko ng usapan nila. Maaga akong umuwi ng bahay at doon ay pinagnilay-nilayan ko ang aking sitwasyon. At sa uli nagpasya na lamang akong tawagin si Benj para makipag-break sa kanya nang hindi ko ipinagtatapat sa kanyang aking nadiskubre. Siyempre nagtaka siya at halos magmakaawa sa akin, Papa Dudut. Pero desidido na ako noon. Gusto kong matalo siya sa pustahang yon at sinumpa ko sa aking sarili na simula sa araw na yon ay hindi na ako magpapaloko pa sa lalaking yon. As expected ay panay ang pangungulit niya sa akin kahit sa loob ng campus. Tinatwiran ko na lamang sa kanya na nadiskubre ko sa aking sarili na hindi pa pala ako handang makipagrelasyon sa isang lalaki. At kapag nakikita ko sina Andrea, Gerard at Ben-Hur ay napapangisi na lamang ako dahil hindi sila nagtagumpay na paikutin ako. Samantala lumipas ang ilang buwan simula noong isuko ko sa kanyang bataan ay nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Hindi nagtagal ay nalaman ko na lamang na buntis ako at si Benj ang ama. Natakot ako noon, Papa Dudut, lalo na sa tatay kong sobrang higpit sa akin. Siguradong hindi niya matatanggap na isa akong disgrasyada. Kaya humanap ako ng paraan. May kapatid si Benj na nagngangalang Renzo at hayagan ang pagkagusto niya sa akin.
Katunayan nga ay pinagbibintangan pa ni Bench ang kapatid niya ang dahilan kaya bigla akong nakipaghiwalay. Sa kabilang banda dahil sa malaki nga ang pagkagusto sa akin ng nerd na si Renzo ay sinamantala ko ang pagkakataon. Lumapit ako sa kanya para tulungan ako sa problema ko. Renzo, buntis ako. Nabuntis ako ni Bench pag-amin ko kay Renzo. As expected ay nagulat si Renzo pero agad siyang nagpakita ng concern sa akin. Pananagutan ka ba ng kapatid ko? Iwalay na kami ni Bench at ayaw ko nang istorbohin pa siya dahil sigurado naman ako na hindi niya ako pananagutan. Malungkot kong sabi sa kanya at talagang nagpaawa ako kay Renzo para makuha ko ang kanyang simpatya. Nasabi mo na ba to sa mga magulang mo? O sisa pa niya sa akin? Hindi ko pa sinasabi sa kanila ang katotohanan. Pero alam kong lagot ako sa kanila. Kapag nalaman nilang buntis ako, sigurado kong bubugbugin ako ni Itay. Yun naman ang pangamba ko. Hindi ko na rin napigil ang umiyak sa harapan ni Renzo. Agad naman niya akong niyakap at inalo. E ano nang plano mo? Tanong pa niya sa akin kinalaunan. Mahal mo pa ba ako, Renzo? Seryosong tanong ko sa kanya. Kahit kailan ay hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo. Kaya nga palagi kitang tinutulungan, hindi ba? Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Catherine, pag-amin niya sa akin. Gusto kong malaman mo na handa akong saluhin ang responsibilidad sa iyo ni Bench. Kung hahayaan mo lang ako ay akuin ko ang anak mo, ako ang haharap sa mga magulang mo. Dagdag pa niya sa akin. Sigurado ka ba, Renzo? Hindi ba ako magiging unfair sa iyo? Tanong ko sa kanya. Mahal kita, Catherine. Ayoko nakikita kang ganyan. At saka heto lang yung naiisip kong paraan para makatulong sa iyo. Sabi pa ni Renzo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka iiyak sa piling ko. Gagawin ko ang lahat maging masaya ka lang. Hindi man ako kasing gwapo ni Bench. Pero handa kitang mahalin at buong tapat yon. Tandaan mo yan. Yun ang pinangako ni Renzo sa akin noong araw na yon. Papadudod si Renzo ang ginawa kong panakipbutas noon. Siya rin naman ang may gusto noon. Hindi siya nagdalawang isip na akuin ang lahat ng responsibilidad sa amin ng anak ko. Minahal din naman niya ako at pinakita niya sa akin ang malaki ang respeto niya sa akin. Dahil doon, papadudod. Hindi nagtagal ay natutunan ko ring mahalin si Renzo at kinalimutan ko na si Bench. Papadudod, unti-unti kong natutunang mahalin si Renzo dahil sa kabaitang taglay niya. Hindi man siya kasing gwapo ng kapatid niyang si Bench, ay nasa kanya naman ang hinahanap ng isang babae. Matalino, mapagmahal, maalaga, responsable, may respeto, at higit sa lahat ay may ambisyon. Sa kabilang banda ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Renzo. Yun nga lang ay madalas umeksena ang kapatid niyang si Bench. At hindi ko mawari kung nagpapapansin lang ba sa akin. Madalas siyang manggulo sa relasyon namin. Katulad na lamang isang gabi. Teka, anong ginagawa mo dito? Sinong hinihintay mo? Naiinis na tanong ko kay Bench. Hinihintay kita. Kasama pala ang kapatid ko. Saan naman kayo nagpunta ha? Tila may bahid ng matinding selos ang boses niya ng mga sandaling yon. Wala ka nang pakialam doon kung saan kami nagpunta ni Renzo. Giit ko sa kanya. Ang lakas naman ng loob mong gawing panakibutas ang kapatid ko. Kompronta niya. Hindi ko pa nakibutas ang kapatid mo. Mahal ko si Renzo. Depensa ko naman. Napatingin naman si Bench sa lumalaki kong tiyan. Yang pinagbubuntis mo, sa kanya ba talaga yan? Tanong pa niya sa akin. Oo, bakit? Mataray kong sagot sa kanya. Hindi ako naniniwala, Catherine. Alam ko na hindi kay Renzo yung pinagbubuntis mo. Malakas ang kutob ko na sa akin ang batang yan. Ano, aamin ka na ba?
Akin yan, hindi ba? Paninindak niya sa akin para mapilitan akong umamin. Samantala huminga muna ako ng malalim bago ko siya sagutin. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, oo, sa iyo itong pinagbubuntis ko. Ang tanong aakuin mo ba? Agad namang sumagot si Benj. Oo, aakuin ko, Catherine. Handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad ko sa iyo. Diin niya. Hindi ako naniniwala. Kilala kita, Benj. Ikaw ang pinaka-responsableng lalaki na nakilala ko sa talang buhay ko. Yun ang sabi ko sa kanya dahil hindi ko na makuhang maniwala pa sa kanya. Siguro nga'y maaaring niloko lang kita. Pero hindi sapat na dahilan yon para husgahan mo na ang buong pagkatao ko. Sabi pa niya sa akin. Sapat na yon para husgahan ko ang buong pagkatao mo. Alam mo, Benj, kahit na magkapatid kayo ni Renzo, ibang-iba siya sa iyo. Siguro nga'y mas guwapo ka sa kanya pero sa totoo lang, mas lamang pa rin siya sa iyo. Matalino, responsable, masipag, mapagmahal. Lahat ay nasa kanya na. Ikaw, sagana ka lang sa forma pero wala ka namang maibuga. Pangmamaliit ko pa sa kanya. Tila nasakta naman ang ego ni Benj sa sinabi ko. Ganyan na ba ang tingin mo sa akin? Oo, hindi ka na magbabago pa, Benj. Sinilang kang manloloko kaya mamamatay ka ring manloloko. Yon ang conclusion ko sa kanyang buong pagkatao. Sa pagkakataong yon ay lumuhan na si Benj sa harapan ko. Mahal kita, Catherine. Mahal mo ko? Ang sabi mo sa akin dati, di ba, hindi ako kapatol-patol dahil pangit ang isang katulad ko? Paalala ko noon sa kanya. Oo, kinakain ko na yung mga sinabi ko. Catherine, mahal kita sa maniwala ka man o sa hindi. Wika niya. Umanap ka ng iba babaeng maluloko mo. Wag na ako. Pagkatapos noon ay sinubukan ko siyang alisan dahil nagsasayang lamang ako ng oras sa kanya. Ngunit nagbanta siya sa akin. Hindi kita titigilan. Aagawin kita kay Renzo. Kahit na mag-away pa kaming magkapatid basta aagawin kita sa kanya. Papadudot, aaminin ko na may sundot pa rin sa puso ko ang pag-iyak na yon ni Benj sa harapan ko. Nung panahong yon ay inaamin kong mahal ko pa rin siya. Pero sinikap ko pa rin labanan ng mga nararamdaman ko kasi natatakot na akong masaktan. Pinilit kong kalimutan si Benj at ituon na lamang kay Renzo ang lahat. Sa kabilang banda ay naging mabuting boyfriend naman siya sa akin. Kaya nga after several months we decide na magpakasal na. Kaso papadudot ay nabigo ako dahil sa huli. Si Benj pa rin talaga ang tinitibok ng puso ko. Renzo, wag muna nating ituloy ang kasal. Bigla ko na lamang sinabi kay Renzo isang araw. Nataranta naman si Renzo sa aking sinabi. Anong sabi mo? Catherine naman. Teka, bakit ba? Naguguluhan na kasi ako. Oo, mahal kita at gusto kita mapangasawa pero hindi pa sa ngayon. Napag-isip-isip ko kasi na hindi pa ako handa na magpakasal. Pag-amin ko sa kanya. Kasi mahal mo pa rin si Benj? Ganon ba? Diretsa niya sa akin. Sa puntong yon ay naiyak na ako. I'm sorry Renzo pero tama ka. Bakit ngayon ka pa atras? Almost prepared na ang kasal natin. At saka paano na yung mga bisita natin? At saka ano na lang ang sasabihin nila sa atin? Catherine, ilalagay mo ako sa kahihiyan. Malapit na siyang mag-hysterical ng mga oras na yon. Anong gagawin ko? Pilitin ko ang sarili ko. Renzo, paano ako makakapagsabi ng I do sa harapan ng Diyos kung hindi pa ako sigurado sa mga nararamdaman ko? Tanong ko sa aking fiancé. Ano bang ginawa ko sa iyong masama ha, Catherine? Bakit mo ako ginaganito? I love you. I give you everything. Binigay ko sa iyo pati buhay ko. Ginawa ko naman ang lahat para maging masaya ka lang. Kulang pa ba yon ha, Catherine? Si Benj? Ano bang binigay niya sa iyo ha? At mahal na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Niloko ka lang niya, hindi ba?
Nilait ka lang niya. Pinagtawanan ka lang niya at inanakan ka. Tapos sa kabila noon mahal mo pa rin siya? Tila may hinanakit na wika ni Renzo sa akin. Bunang desisyon ko. Iurong na muna natin ang kasal. Yon ang huli kong sinabi sa kanya ng araw na yon. Pagkatapos kinagabihan ay tuluyan na akong nakipaghiwalay sa lalaking minsan kong minahal ng todo. Papadudot pagkatapos noon ay sinubukan kong bumalik kay Benj. Pero hindi ako naging masaya. Ewan ko ba pero palaging laman ng utak ko si Renzo. Sobra kong nakonsensya noon sa ginawa ko sa kanya. At aaminin ko rin na may puwang pa rin siya sa puso ko. Sobra akong naguluhan noon papadudot kaya pinag-isipan ko ang lahat. Hanggang sa dumating na ako sa revelation na mas nakakahigit na si Renzo kesa kay Benj. Sa puso ko kaya sa huli kinausap ko si Renzo at humingi ako ng tawad sa kanya. Inamin ko sa kanya na nagkamali ako ng desisyon. Agad rin naman akong pinatawad ni Renzo at nagdesisyon kami na ituloy na ang kasal. Sa kabilang banda ay walang kaalam-alam si Benj sa ginawa kong hakbang kaya isang gabi, patawarin mo ako Benj, pero itutuloy ko na ulit ang kasal namin ni Renzo. Pinag-isipan ko mabuti ang nararamdaman ko sa inyong dalawa ni Renzo. Mas mahal ko pa rin pala ang kapatid mo kesa sayo. Hindi ko gustong saktan ka pero wala akong magagawa kundi ang sundin ang puso ko. Yon ang naging pagtatapat ko sa kanya papadudot. As usual ay naging hysterical ang reaksyon ni Benj at hindi niya matanggap ang aking naging desisyon. Pero nangako ka sa akin Catherine. Sabi mo handa mong iwanan si Renzo para sa akin. Nangako ka na sasama ka sa akin. Nasaan ang pangako mong yun? Sa puntong yon ay nagtaas na siya ng boses. I'm sorry pero hindi ko na matutupad yon. Gusto ko nang kumawala sa relasyong ito. Ayaw ko na. Pagtatapos ko. Pero hindi pumayag si Benj at sinaktan niya ako. Nanlaban naman ako pero no match ako sa pananampal at panununtok niya sa akin. Nang gabing yon ay pinagtangkaan na niya akong patayin hanggang sa nagulat na lamang ako ng pag-uundayan niya ako ng saksak sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Papadudot hindi ko akalain na magagawa yon sa akin ni Benj. Sa awa naman ng Diyos ay nakaligtas ako sa ginawa niyang pananaksak. Hindi na ako nagsampa ng reklamo sa kanya pero hindi na kami lumapit pa ni Renzo sa kanya. Samantala paggaling ko ay natuloy na ang kasal namin ni Renzo. At heto nga isa na kaming masayang pamilya ngayon. Si Benj naman ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot at kasalukuyan siyang nasa rehab center. Papadudot ito ang aking love story. Hindi ko akalain na magiging ganito ang kalalabasan ng lahat. Pero kahit na dumating ang maraming pagsubok sa akin ay nagpapasalamat pa rin po ako. Dahil nakilala ko ang isang katulad ni Renzo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko papadudot. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Catherine. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.